ka lang. Gusto ko! Magiging nga na ako. Hindi pwede! Gusto ko baboy! Gusto ko pa tayo! Okay lang. Minor pa tayo! Naliligan ko lang naman yung bata. Hindi! Katawan ko to! Pa-abort! Sa madlay parating paksay matimbang, sa pusong may alam, huwag sanang masaktan. Aborasyon, o isang pagpatay ng kusmos, o di kaya ay karapatan na babaeng nilugmok. Sa anim na makata, ako'y makikinig. Sino kaya sa kanila ang may mas matibay na tingin? Unang magsasalita, ang Prime Minister ng Gobyerno. Magandang araw sa ating lahat. Narito kami upang ipaglaban ang panukalang gawing legal ang aborsyon sa Pilipinas. Ano nga ba ang aborsyon? Ito ay isang medikal na pamamaraan upang tapusin ang pagbubuntis ng isang ina. Sa kasalukuyang batas ng Pilipinas, pinagbabawal ito maliban na lang kung nasa panganib ang buhay ng ina. Ngunit, hindi ba ito ay isang tahasang paglambag sa karapatan ng kababaihan? Bakit natin ipinagkakait sa kanila ang kakayang desisyon para sa sarili nilang katawan? Ayon sa World Health Organization, tinatayang 1.2 milyong Pilipina ang sumasailalim sa iligal at panghanib na aborsyon taon-taon. At maraming buhay ang nalalagay sa peligro. Sa halip na hayaan silang manganib, dapat nating bigyan sila ng ligtas at legal na opsyon upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at dignidad. Gandang araw sa lahat. Mariin namin tinututulan ang panukalang ito. Ang buhay ay nagsisimula sa pagliliit, kaya't ang aborsyon ay hindi simpleng medikal na pamamaraan. Ito ay pagkitil ng buhay. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang karapatan ng isang hindi pa isisilang na bata. Kung susundin natin ang argumento ng gobyerno, lumalabas na ang solusyon sa hindi planadong pagbubuntis ay ang pagpamatay sa isang bata. Hindi ba't ito ang tunay na paglabag sa karapatang pantao? Sa halip na gawing legal ang aborsyon, bakit hindi natin ituon ang ating atensyon sa pagpapalakas ng family planning programs at edukasyon sa reproductive health upang maiwasan ang hindi ginustong pagbubuntis? Narinig natin ang argumento ng oposisyon. Ngunit tila nakakalimutan nilang may mga babae na hindi kusang pinili ang kanilang pabubuntis. Paano ang mga biktima ng panggagahasa? Paano ang mga minor de edad na hindi pa handa sa responsibilidad ng pagiging magulang? Ayon sa isang pag-aaral mula sa Guttmacher Institute, 60% ng kababaihang sumasailalim sa aborsyon ay mga ina na may iba pang anak na kailangan nilang suportahan. Hindi simpleng iwasan lang ang pagbubuntis ang sagot, kundi ang pagbibigay ng makataong solusyon para sa mga kababaihang nangangailangan. Sa pamamagitan ng legalisasyon ng aborsyon, mabibigyan natin sila ng tamang serbisyong medikal sa halip na ipilit sa kanila ang mapanganib na iligal na pamamaraan. Narinig namin ang sinasabi ninyo. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan. Ang abortion ay pagkitil ng buhay. Ang sinasabi ninyo bang solusyon sa isang masamang pangyayari, gaya ng pangkahasa, ay isa pang masamang gawain?
Hindi ba't mas nararapat na pagtunan natin ng pansin ang pagbibigay ng mas maayos na suporta para sa mga ina, sa halip na gawing madali para sa kanila ang pagpili ng abortion. Sa ibang bansa kung saan legal ang abortion, tulad ng Estados Unidos, may mga kaso ng mga babae na abuso ang batas na ginagamit ito bilang isang paraan ng birth control sa halip na isang huling opsyon. Hindi ba't mas makakabuti kung pagtuunan natin ng pansin ang pagpapalakas ng mga social welfare programs upang matulungan ang mga babaeng naharap sa mga sitwasyon. Ang itinitreat ng proposisyon ay ang pagbibigay ng suporta sa mga babaeng hindi handa sa panganganak. Ngunit tila nakakalimutan nila hindi lahat ay may kakayahang bumuhay ng isang anak. Ang pagiging magulang ay hindi biro. Hindi ito basta isang responsibilidad na maaaring ipilit sa sinuman, lalo na kung wala silang sapat na suporta. Sa ibang bansang may legal na abortion, tulad ng Canada at Sweden, bumaba ang bilang ng hindi planadong pagbubuntis at mas tumami ang mga programang sumusuporta sa reproductive health. Kaya hindi dapat ituring ang abortion bilang isang moral na kasalanan, kundi bilang isang karapatan na dapat ipagkaloob natin sa mga kababaeng nangangailangan. Ang issue ito ay hindi lamang tungkol sa reliyon at moralidad, kundi tungkol sa kaligtasan at dignidad ng kababaihan. Ang problema sa argumento, ang gobyerno ay nais nilang gawing normal ang abortion. Ngunit hindi nila tinitingnan ang malalim na epekto nito. May mga pag-aaral na nagpapakita na maraming babaeng sumasalarin sa abortion ang nakaranas ng matinding depression at trauma. Sa halip na bigyan sila ng pagkakataong lumaban at makatanggap ng tamang suporta, bakit natin sila itinutulak sa isang desisyon maaaring pagsisiyan nila ang buhay? Hindi rin nila sinasagot ang tanong kung isang bata ay may karapatang mabuhay. Sino ang may karapatan na bawiin yun? Hindi natin maaaring ipaglaban ang isang karapatan sa pamamagitan ng paglabag sa isa pang karapatan. May mga alternatibong solusyon, adopsyon, suporta mula sa pamahalaan at counseling na hindi kailangan dumaan sa abortion. Pagkatapos ng debating ito, malinaw na ang panig ng gobyerno ay may mas makataong pagtingin sa kabuuan ng issue. Hindi simpleng usapin ng moralidad ang abortion. Ito ay usapin ng karapatan, kalusugan at kaligtasan ng kababaihan. Habang ginagalang namin ang paniniwala ng oposisyon, hindi natin maaaring pabayaan ang libo-libong kababaihan na patuloy na sumasailalim sa mapanganib at iligal na abortion. Ang legalisasyon ng abortion ay hindi para hikayatin ito, kundi upang bigyan ng ligtas at makatarungang opsyon ang mga kababaihan na nasa desperadong sitwasyon. Sa huli, ang tunay na makataong lipunan ay ang nagbibigay ng karapatan, dignidad, proteksyon sa lahat, kabilang na ang mga kababaihan. Bilang pagtatapos, naninindigan kami na ang abortion ay hindi solusyon. Ito ay isang pagkitil ng buhay. Isang buhay na inosente at walang laban. Hindi namin itinatanggi na may mga babaeng dumaranas ng matinding pagsubok. Ngunit ang sagot ay hindi pag-aalis ng buhay, kundi pagbibigay ng suporta, edukasyon at alternatibo. Dapat tayong magtatag ng lipunan tunay na nagmamalasakit sa bawat nilalang, bata man o ina. Ang tunay na makataong solusyon ay hindi ang abortion, kundi ang pagkakaroon ng sistema na handang kumalalay sa bawat Pilipino. Go.